Magandang umaga po sa lahat. Ngayon po ay Huwebes sa ika-28 linggo sa karaniwang panahon. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama natin sa ating mga pagsamo ang mga sumusunod na pagsamo. Para sa pasasalamat nina Noel and Gloria Kakanindin and family, Elena Prieto, Mr. and Mrs. Edward and Cheryl Carriaga and family, Paul Ramos and family, Elia Prieto, Winnie Yulo, Mary Joy Lamundong and family, Mr. and Mrs. Jesus Ibo Jr. and family, Mr. and Mrs. Ryan Orpilla and family, Pugaban family, Dangla Cruz and family, Bantalin family, Pinili family, Mantilla family, Ray and Conching Tamayo and family, Mr. and Mrs. Amoja and family, Mercedes Dominico and family, Sis Rose Sister Presi Chu and family, Angelita Reyes, para sa mga natatanging kahilingan ni San Pablo family, Inang Rosa and family, Mike and Linda Rosales, Pabian family, Gary and Bernadette Del Rosario, Ginaline Resuelo, Ray and Dignan Dominguez and family, Boyet Santos and family, Rene Santiago and family, J. and Aurora Ignacio and family, Divine Nicolas, Remy Cruz. Para sa maagang paggaling ni Leonila de la Cruz, Ruben and Aurelia Santiago, Rubis family, Milo Kakanindin, Fernando Estrada, Nancy Ramos, Hannah Benzer, Asuncion San Pedro, John Celis, Felisa Lorca, John Carlo de la Cruz, Rupo Golinaw, Arlene Espiritu. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Teresita, Miguelito Jr., Juan, Romeo, Leticia, Norma, Restituto, Chodoro, Paulina, Pedro, Isabel, Domingo, Zenaida, Francisco, Lolita, Elocadio, Cornelia, Herminihildo, Donipacio, Gabriel, Juana, Crescencia, Dionisia, Angelina, Vicente, Florentino, Dominga, Apolinaria, Rebelina, Leandro, Milagros, Ricardo, Jaime, Miguel, Domingo, Antonio, Victorino, Florencia. Magsitayo po lahat. Magtitipon ang sagsaguan ng kaligtasan ng bigas na bigas.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ating papitong araw ng pagnanobena sa mga labihan ng Santo Rosario, ating inaalala at ginugita Santa Teresa ng Avila, dalaga at pantas ng simbahan. Nawa sa kanyang panalangin, tunay nga tayo makasunod sa kalooban at pag-ibig sa Panginoon. Kaya nga upang maging marapat tayo sa banal ng pagdiriwang, amin natin mga pagkukulang at kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong Espiritu ay siyang nagbunsod kay Santa Teresa upang magpamalas ng landas ang dapat kampi na kaganapan ng sambayanan. Pagkaloob mong kami laging magsalo sa tinuturo niyang galing sa iyo at mag-alam sa pangaring maging tagapagtaglay ng tunay na kabanalan mo sa pamagitan ni Jesucristo, kasama sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mula kay Pablo, na naging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, sa mga kapatid na nasa Epeso at tapat na namumuhay kay Kristo Jesus, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinagdama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad niyang tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niya ay ito yung siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas.
Ang tagumpay ng Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ng trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Hikain mo, buon makikinig ako sa iyo. Ang salita, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawa kayo pinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila pumatay sa mga propeta, at kayo naman ang nagtatayo ng libingan puntod ng mga yaon. Dahil dito sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsugo ko sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatayin nila at usigin ng iba. Sa gilalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay ng mga propeta sa mga propeta, buhat ng itatag ang salibutan. Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambanang sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo mga dalubhasa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan, ayaw na ninyo magsipasok. Hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga iskriba at ng mga pariseo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. God is good all the time. Palakpakan natin ang Panginoon. Kayo po mga nanonood ng misang ito sa inyong mga Facebook Live, sa ating Facebook Live streaming, sa inyong mga smartphone, smart TV at computer. Nawa ang araw na to, ito na maging pagpapala sa atin lahat, nananalig sa awa at habag ng Diyos. Sa araw ito ay kapitong araw na po ng ating nobina sa mahal na bire ng Santo Rosario, at sa kanyang panalangin, nawa tunay nga tayo mapalapit sa kanyang anak na ating Panginoon. Katulad ng araw na ito ay ating pinagdiriwang ang paggunita kay Santa Teresa ng Avila. Siya po isang monghang Carmelitana o Carmelite nun na nagreforma. Siya po nagtatag ng OCD, Order Carmelite Discalce. Siya po ang nagreforma nito upang may tama ang ilang mga kamalian at mamuhay talaga sa daanang kabanalan. Siya po'y pinanganak sa Avila noong March 8, 1515 sa Espanya. Sa pagbabasa ng buhay ng mga santo at payo ng kanyang amain at mga kaibigang madre, ay nag-udyok sa kanya na maging Madreng Carmelita noong 1534. Siya naging kasakapan ng Diyos sa paggawa ng maraming pagbago sa ikaunlad ng ikabubuti ng orden ng Carmelitana.
Di mabilang po ang mga krus na kanyang pinagdaanan hanggang sa naitatagpo niya noong 1562 sa Avila ang 17 sangay ng Orden Reformanda o yung OCD. Sumulat po siya ng maraming mga aklat tungkol sa pag-ibig sa Diyos at sa kabanalan sa kanyang tinatag na kongregasyon. At siya po'y namatay noong October 4, 1582. Hanggang ngayon po, ang kanyang iniwang katawan ay hindi po nabubulok. Uncorruptible po ang kanyang katawan. Ano? Tanda lang na siya ay nabuhay sa kabanalan. At ito rin pong hamon sa atin, na katulad ni Santa Teresa ng Avila, na sikapin natin ang daan ng kabanalan. May isang kwento po, may isang mangingisda na balak niya magnakaw sa isang malaking palaisdaan. Dala-dala niya ang kanyang malaking lambat. Nung siya papunta na doon, nasa loob na siya ng malaking palaisdaan. Nabalitaan ito ng may-ari ng palaisdaan. Kaya kanyang mga gwardya ay hinanap siya. At nung nabalitaan niya to, ang ginawa niya, siya ay nagtago sa ilalim ng puno. At nilagyan niya ng uling ang niyang buong katawan. At siya'y umupo na parang nagme-meditate, nagdadasal. So siya maitim na nababalutan ng putik at abo. At kaya nga, ang nangyari, hinanap nila yung mga dapat na magnanakaw ng isda o yung manlalabat ng isda. Wala silang makita. Ang nakita lang nila ay yung banal na taong nakaupo sa ilalim ng puno na nagdadasal, na nagme-meditate. Iyon ang kailang nakita. Kinabukasan, bumalita po ang kwentong ito na may banal na tao doon sa may gilid ng palaisdaan sa ilalim ng puno. At ano nangyari? Dahil nga akala nila ito banal na tao na nagdadasal, nag-alay sila ng pagkain, nag-alay sila ng pera, kasi sabi nila, kasi naman mag-alay ng biyaya, pagpapala doon sa banal na tao, ay ibabalik sa kanila ang kailang ibinigay. At habang nagdadasal yung mangisda, sa isip siya tuwang-tuwa, mas madali pala ito kaysa ako'y mangisda. Mas madali pala ito kaysa ako'y mangisda. Mga kapatid, sa ating binasang ebanghelyo ay ang Panginoon ay nagagalit, siya ay kanyang tinutulig sa yung mga pariseo at eskriba sa kailang ginagawa, sa kailang maling ginagawa. Sila nagpapabigat sa mga tao na imbis na ilapit ang tao sa Diyos, ay nilalayo ang tao sa Diyos. Kaya nga, ano po ang sabi sa atin sa binasang ebanghelyo na ating napakinggan? Sabi rito, kawawa kayo, pinagtatayo nyo na maggarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sabi doon sa mga pariskiba, yung mga ninuno nila ang nagpapatay sa mga propeta, tapos sila naman ang nagpatayo ng mga libingan, monumento para dito. Kaya nga, sa ito parang kayo na rin nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang. Sapat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingan, puntod ng mga yaon. Parang pinagpapatuloy nila. At alam niyo po, kung ano yung kinukwento rito ng Panginoon, sinasabi niya sa mga present eskriba, ito rin po ay nangyari sa kanya. Ito rin po mga present eskriba na to, ang gumawa ng paraan para siya siluin. At sa bandang huli, siya ay nasilo nga sapagkat siya napapako sa krus ng mga taong ito. Pero, hindi doon natapos ang lahat. Sapagkat ang Panginoon, pagkatapos na itong araw, ay muling nabuhay upang patuloy na gawin ng kalooban ng Diyos na mga tao ay ilapit sa Panginoon. Kaya nga po, kanyang sinasabi rito sa mga taong ito na ayusin na nila kailang buhay. Kaysa mapahamak sila, tignan nila kailang sarili. Magnilay upang sa itong pagkakataon ay makita na saan ba patungo ang buhay ko. Ito ba'y patungo sa Diyos o ito ay palayo sa Diyos? Sa panahon ito ng pandemic,
tingnan din po natin ang ating sarili. Sa araw-araw nating ginagawa, bagamat may iba't ibang tukso at hamon sa buhay, ang buhay ba natin nakaayon sa kalooban ng Diyos o hindi nakaayon sa Kanyang kagustuhan? Panalangin natin ang bawat isa, hingin natin ang panalangin sa Santa Teresa ng Avila upang ang buhay natin ay hindi lang pakitang tao, kundi talaga itinakaugat sa Panginoon. Sapagat sa Diyos na nakakakita na lahat, ang tinitingnan ng puso natin na nagsisisi, nagbabalik loob, at nagsisikap gawin ng Kanyang kalooban. Nawa, hingin natin panalangin mahal ng Santo Rosario, na Kanyang sa ating sinasabi, ipanalangin mo kami makamakasalanan. Walang sawa siyang magdadasal sa atin upang sa kabilang lahat ng hamon na ito, tayong lahat ay mapalapit sa Kanyang buktong na anak na ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. God is good all the time. Palakpakan natin ang Panginoon. Hilingin natin sa Panginoon na maging makatotohanan tayo sa ating mga gawain, ating itutugon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Sa ating buhay bilang bahagi ng bayan ng Diyos, naway magampanan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa ating palagiang pagsaksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. At nawang maiwasang gawin ang mga bagay na nakikiayon o pagpapakitang tao lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Iyong mga pinanghihinaan ng loob dahil sa ating hindi naging magandang ugali at pakikitungo, naway manumbalik sa pagsisimba sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa dinaranas nilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga yumaon na sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kalwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Sa katahimikan ng ating puso, dulog pa natin, iba pa natin mga panalangin at kahilingan. Higit sa lahat na may-ari ng misang ito, nagpapamisa po ang SPPC San Vicente Luwasan at El Shaddai. Ganun din ang ating mahal na Pangulong Duterte, ang Kongreso, Senado sa kanilang pag-approve ng budget sa 2021 na makatulong nawa sa ating pamahigi sa pagsukpo sa pandemic na ito ng COVID-19. Panalangin din natin ang ating mga kapitan ng ating mga barangay at kanilang mga konsyal na nanungkulan pang mapatupad ng maayos ang mga protocol at ang MGCQ na ito sa ating pamayanan. Isa lahat, ipanalangin natin ang mga nasabay na karamdaman dahil ng COVID-19 nawa bigyan ng kalakasan at lubos na kagalingan. Ama na lahat ng oras at panahon, tulungan mo kaming sumamba sa iyo ng may totoong puso upang makalapit kami sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Ininamit sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Kaisa rin po ng banal na misang ito ang pasasalamat ni na Sofia Lucio and family, Yurica Lian Lucio and family, Erica Lane Lucio and family, Violeta Guerrero and family, Nimencio Reyes and family, Helumar Reyes, at para sa kaluluwa ni na Silverio Prieto, Genoveva Prieto, Rosita Cruz, Roel Rodriguez, Remedios Rodriguez, Benito Rodriguez, Jesus Policarpio, Fermina Policarpio, Father Pastor Santiago, Gia Beltran, Anita Kakanindin, Orteo Kakanindin, Lino Kakanindin, Tomas Kakanindin, Antonio Kakanindin, Arlene Kakanindin.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambahayan niyang banal. Ama namin lumikha, kalugdan mo ang aming mga alay. Sa iyong kadakilaan, pinaghandugan ng ni Santa Teresa. Sa paglilingkod niyang iyong kinasihan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama na makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon kinagagalak namin may mga banal na tao, nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo, upang ipamalas nila ang paghahari mo at makit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin binibigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalan, iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggagaling aming ngayong inilingon, dito mo rin nais na kami makarating at lumantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang mga naparito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banali ko ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gayong mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ng kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati nabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko." Gayon din naman nang matapos ang apoy, hinawakan niya ang kalis, sumili kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kinarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Santo Papa, ni Dennis naming Obispo at ng Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na imlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawa mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na puso na San Jose, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namoy sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri si kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Amang mahabagin, sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoon, ating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para mapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami pahintulot sa tukso at diyan mo kami sa lahat ng masama.
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasal sa lahat ng kapahamakan, samantalang pinananabikan ng dakilang at tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Isus, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungay mo aming pananampalataya at kakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Ibagi natin ang kapayapaan, pag-ibig ni Kristo sa bawat isa. Peace be with you. Kapayapaan po ay sumainyong lahat. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. mga kapatid, ito, Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan at tumatawag sa itaas natin sa Kanya, ang ating kahilingan at mapalad tayong tatanggap sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang narito ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama na mapagmahal, pinagsasalo mo sa pagkain yung bigay, ang tapat mong angkan, gayong mong alisunod sa halimbawa ni Santa Teresa, kami laging masayang makaawit sa pag-ibig mong walang maliw sa kailanman sa pamagitan ni Jesucristo, kasama sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Orasyon pirata kaugnay ng COVID-19. Ama namin mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan, ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuy at nag-isa ng kamatayan. Tulungan mo ang pag-aral sa kalikasan at pinagmumulan ng virus na ito at kung paanong masusugpo ang paglagam sakit na dulot nito. Gabay mo mga kamay-isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglingkod nila na may puso kakayahan ang mga may
karamdaman sa mga sakay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at sulsalot na ito. Sinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumulis nawa kami sa kabubutin lahat at matulungan lahat ng nangangailangan. Hiniling namin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Pinalangin mo kami. San Roque. Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Panalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Panalangin mo kami. Bukas po ang sponsor ng ating pamisa ay sa SPPC Tomana, Pasca, SPPC Benicia at Music Ministry. Patuloy po tayong sumuporta sa ating parokya, sa iba't ibang ating mga gampanin, paglilingkod upang lalo tayong pagpalain ng Panginoon sa ating pamumuhay. At muli po sa dating pong Sabado, meron po tayong motorcade. Ikot po natin Santo Rosario at mag-Santo Rosario sa buong parokya po. Makasabay po kayo sa pagrosaryo habang iniikot po natin at meron po tayong naka-live po ito na umiikot po sa ating mga SPPC. Pamayin na po na. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin. Pagpalain kayo at inyong buong pamit-angkan na mapagkalinga at mahabagin Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, pumaiti lalong nagmamahal, naglilingkod, sumusunod sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. God is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon.